Nako, meron pa pala na mga gustong madiscover ang ating pamahalaan sa nakaraang pamahalaan. Kung yung issue ng drugs, pogo, at iba pa. Yung human rights violation, mga di umano'y overpriced sa mga project, aba itong susunod ngayong taon 2025. Yung mga tungkol sa Energy Department, kung ano ang pinasok ng mga kontrata at ginawa ng Duterte administration nung panahong yon, especially sa Malampaya project at iba pa. Kasi lumalabas na meron ilan umano mga Chinese, Filipino-Chinese national ang napaboran ng mga project at kontrata. Wow! So sisilipin din pala yan. At siyempre, hindi lang Executive Department ang gagalaw dyan. In aid of legislation, gagalaw na naman ang Kongreso. Okay? Kung ano mga pinasok na mga kontrata ng gobyerno, pribadong sektor sa Energy Department, energy problem ng ating bansa. Kasi itong tungkol sa enerhiya ay napapalooban ito ng private sector, mga independent power producer, mga nakapagtayo ng planta, renewal ng mga kontrata, especially nga ang Malampaya na napakalaking business, at iba pa. Isa lang yan sa sisilipin ngayong taon ng ating gobyerno. Yung issue tungkol sa West Philippine Sea, hindi pa tapos yan. Hindi pa naman tapos yung issue ng meron bang kasunduan, na nagkaroon ba ng agreement talaga o wala between Philippine government under Duterte government at ang pamahalaan ng China sa nakaraang 6 na taon. Kung kaya hanggang ngayon wala kang marinig na mga statement galing sa mga Duterte at kailang followers against China. Actually, pinagtatanggol pa ang China sa ginagawa ng ating gobyerno sa West Philippine Sea issue na pinaglalaban ang exclusive economic zone ng ating bansa. So, dalawang issue yan, pero malaki po yan. Nauna nang tinalakay yung di umano'y merong agreement na pinabulaanan ng kailang kampo, pero hindi natapos yung issue yan. Dahil natabunan ng human rights violation sa illegal drugs campaign, pogo at iba pa. Pero yung issue tungkol sa West Philippine Sea, hindi pa tapos na issue yan. Isa yan sa mga naunang na-discuss noong unang mga taon ng kasalukuyang gobyerno. May agreement nga ba o wala? May pinasok bang agreement si Duterte o wala? Hindi pa finish yan. Unfinished business na hindi maliwanagan. Uulitin yan, gigisingin yan ng mga kongresista. Kung hindi man dito sa natitirang ilang araw para sa nagtatapos ng 19th Congress na komposisyon ng mga congressman ngayon, sa next Congress, 20 Congress, mga dating congressman, bagong congressman ang darating, isa yan sa mga pag-uusapan. Kasi nga, lumutang ang maraming koneksyon ng mga negosyanteng Filipino-Chinese umano ang nakinabang sa gobyerno noong mga panahong yon. Ay sa Department of Energy Regulatory Commission, napakarami pong business dyan. Bilyong business ang oil at energy sector sa ating bansa dahil tayo ay merong 7,500 island, more or less, nangangailangan ng power supply, ng mga oil product at iba pa. So paano kaya yan? Aabangan natin ito. Hindi pa tapos ang paghahanap ng katotohanan. Ala ng katapusan, parang ganon. Yun ang mahirap Kung hindi man si Pangulong Marcos mismo ang nagpapaimbestiga at nakikialam dyan dahil nakatutok ang Pangulo sa kanyang trabaho bilang Pangulo, sabi nga niya, wala na akong oras sa mga ganyan. Tututok na lang ako sa trabaho ko bilang elected president. Pagpapalakas ng ekonomiya, pagpapalakas ng seguridad, pagpapalakas ng tourism, tiyakin na may sapat na pagkain, murang pagkain. Although ang tungkol sa pagkain ay global problem yan, hindi yan problema lang sa Pilipinas. Kahit saang lugar sa buong mundo, mataas ang mga bilihin, ang mga basic commodities, napakataas. Mura pa nga kung kumpara tayo dito sa Pilipinas. Sa Singapore yata, 100 piso na ang halaga ng isang kilong rice dun Sa Europe, Middle East, sa Amerika, Canada, ang tataas ng bayarin dyan. Huwag tayo lumayo sa Japan, Singapore nga, Hong Kong, Thailand, lahat to ng mga bansa. Nagtaasan ng mga presyo. Kaya nga global problem ito
dito lang sa atin sa Pilipinas mareklamo ang mga Pilipino kasi ginagamit nilang pampolitika na isyu para sirain o banatan ang ating gobyerno. Hindi nila inisip na ito ay global problem. Parte tayo ng mga signatory ang Pilipinas sa World Trade Organization para sa palitan ng kalakal. Import dito, export dito, lahat ng mga bansa nag-i-import, nag-i-export. Kasama tayo kasi signatory. Yung ating mga produkto, ipinapadala sa ibang bansa. Ang produkto sa ibang bansa, binibili rin natin. Kaya import-export business, hindi talaga mawawala yan. Ang mahalaga lang yung rice, dapat hindi na tayo mag-import. Lalo na ngayon na binigay na ng batas ang muling kapangyarihan ng National Food Authority, pangasiwaan ang pag-produce ng palay at rice supply para mawala na ho yung mga warehouse hoarding, pagtatago ng mga rice na imported at iba pa. Priority ng gobyerno under President Marcos matapos ma-amend ang Rice Tariffication Law na ibalik sa National Food Authority ang authority ayusin ang rice supply para magtagumpay ang food security program ni Pangulong Marcos. So ayan po. So yun ang focus ng ating Pangulo. At marami pang iba. Pero yung pag-iimbestiga in aid of legislation, both Congress and Senate, yan exclusive na trabaho nila. At kung minakita silang mga butas sa mga batas, gagawa sila. Kung minakita silang pang-abuso na maglabag sa mga batas, i-recommend nila. Kasi yun ang in aid of legislation. Mag-amend, mag-repeal, gumawa ng bagong batas, or recommendatory power before executive department or judicial kung ano at sino ang dapat kasuhan kung may makikita sila. Yun ang issue. Kaya importante at lagi kong pinapalaala yung three branches of government, executive department, legislation, both Congress at Senate ang legislation, at siyempre judicial body. At kami naman, ako, kasama maraming lehitimong media, ay tumatalakay bilang tulay ng mga balita na nangyayari sa loob at tabas ng ating gobyerno. Sa radyo, telebisyon na ginagawa ko araw-araw. At dito sa aking mga channel, sinasama ko na rin para yung aking mga viewers, subscribers, kayo na mga followers sa aking mga channel dito, MA Pinoy TV at Mike Abby Opinion, na-update ko rin kayo. Kasi limitado ang oras sa telebisyon, dito ilimitado rin. Ang mahalaga, lumalawak yung pinanggagalingan at venue o panahon, oras ng paghahatid natin ng kaganapan sa ating bansa. Dahil ito naman ay sakripisyo lahat. Voluntary lahat ito. Inuulit ko, wala at paninindigan ko from day one until now, walang politikong pwedeng makialam sa aking ginagawa. Kahit gobyerno, kahit na oposisyon, kahit independent na political party o kahit sino, hindi ako magpapagamit yan. Gagawin ko ang alam ko at paninindigan ko. Hindi tayo magpapagamit dahil may pera sila. Gagamitin ako dahil may pera sila. Kanila ang pera nila. Hindi ko kailangan. Hindi natin kailangan ng pera nila. Kung tayo naman ay pakikialaman at didiktahan. Yung aking paninindigan at paniniwala, tandaan nyo, from day one until now at sa darating na araw at ngayong bagong taon, tuloy-tuloy yan. Gagawin ko yan. Para sa inyo, para sa bayan at para sa mga Pilipino. Ayan po ang ating may papangako sa inyo at akin pong gagawin niya. Please like, share ng ating mga video. Palakasin pa natin ito. Tulungan nyo ako. Suportahan nyo ako. Marami pa tayong gagawin ngayong bagong taon, ngayon 2025 at sa mga darating pang panahon.